Yun. Woo! Magandang hapon mga katribo. Ako po si Chinky Mangkukang para sa Hot Patatas, kung saan ang lahat ng opinyon ay malayang naipapahayag at pinakikinggan. Sabi ko nga lagi, we don't have to agree on everything. Okay lang kung meron tayong pagtatalo, konting diskusyon, for as long as we can air our views at irirespeto natin yung inyong mga kuro-kuro. And today, this afternoon, meron tayong special co-host, ang sikat na sikat. Hindi ang naman. host ng OFW, usapang OFW, walang iba, kundi si Hello Alan po. Hernandez. Magandang Ayan. hapon sa inyo. Ako si Alan Hernandez. Doon ako sa kabilang show, yung usapang OFW. Hiniram ko, mga katribo, mag-isa Pero na naman ako. sasab ako ngayon dahil yung mga pogi natin may may coverage, Kanya-kanyang, no. So, yun. So, ako po si Alan Hernandez, ang batang Marikina na nirelyebo ngayon dito sa Hot Patatas. Kasi nabanggit ko, ma'am, na taga Marikina ako kasi yung Tagalog ko daw kasi may punto eh. So, I'm sure kung may nanonood na taga Marikina diyan, maiintindihan nyo, taga Marikina siguro to. Kasi nga yung Tagalog namin doon may punto para daw probinsya. Pero ang ganda, Rizal na kasi, ay, kahit ako nga, Sa Rizal, sabi nila, kilala, alam daw nila na probinsyana ako dahil dun sa punto ko eh. Ako hindi ko kinakaya, ma'am. Hindi ko nga tinatago eh. Oo, bakit? That's Diba? what make us, Yes, diba? yes, Kasama yes. yun ang ating katauhan. Yes. At kaya mga katribo, marami tayong pag-uusapan, mga maiinit na issues, mga balita na gustong init na tayong pag-usapan. Kaya wag nyo kaming iiwanan buhat alas 3 ng hapon hanggang alas 4. Live tayo sa Daily Tribune YouTube channel na Tribune Now, ganyan din. Live streaming tayo sa Facebook page. Okay. Actually, Simulan na tayo. pero actually, bago tayong mag-news roundup, no, kanina dito sa Tribune, meron tayong gusto ko mahalagang bisita banggitin. kanina, no, dahil I'm sure sa mga susunod na araw mapapag-usapan natin to. So kanina po ang ating bisita ay si Walang iba kundi ang ambassador ng Israel dito sa Philippines, si Ambassador Ilan Flus. At he's very generous na sagutin ang lahat ng ating mga katanungan. Tsaka nag-take siya na talaga ng time na magpunta dito, ma'am, no, very thankful, Ambassador. Marami pong salamat at binigyan niyo kami ng pagkakataon na maliwanagan ang mga bagay-bagay na gusto naming liwanagin para mas marami pa kaming maunawaan at ma-share ang mga informasyon na ito sa aming mga katribo. At naku mga katribo, make sure na kayo ay nakatutok sa aming mga online platforms at bukas meron tayong pasabog. So make sure meron kayong kopya ng Daily Tribune. Okay. Okay. Ayaw kong i-preempt. Oo. Gusto kong malaman ninyo bukas. O kahit mamaya, meron na. Okay. So, yung dating gawin natin eto. Na news roundup, no? So, yung ating headline ngayon sa news roundup, may kinalaman talaga dito sa sa galaw ng mundo talaga. Oo, ang ating mahirap ang galawan sa mundo ngayon. Tinatawag na geopolitical na mga issue, situation at issues nating nangyayari ngayon, di ba? Napakainit at nakakatuwa din naman na merong kaagad-agad na mga gobyerno o mga bansa na inano nila to agad, kinondemn nila itong ginagawang ito sa atin, no? So ito yung ating banner ngayong umaga, mga katribo. China bullies Philippines resupply vessels. Kumbaga sa suntukan, ganun to eh. Hindi lang ito bully talaga eh, hinaharas na eh. Porque malaki sila eh, di ba? Pero tandaan niyo, may yung kay Goliath at kay David, sinong natalo? Tama. Di ba? At tingnan niyo ilang beses nang dinigma ang Israel, nakatayo pa rin ang Israel. Sa sitwasyon at sa history, nakikita ninyo ilang beses na talagang binomba, dinigma, pinagtulong-tulungan ang Israel, pero hanggang ngayon, nakatayo pa rin sila. Diba? So ito, ma'am, nangyari, no? Ito nangyari nung linggo. So yung dati, di ba, ang sinasabi natin, buntikan na. Nagbagaan, ilang beses ng muntikan. Muntik-muntikan na, may shadowing. So ito, nagkatamaan nung linggo. So may isang Chinese vessel na binangga yung isa sa dalawang vessels na mag-resupply mission. Normal naman yun, pupunta tayo doon para mag-resupply mission. So yung isa doon sa dalawang vessel,
Yun, pinitik na nung ano, Yung nung likod ano, ang tinamaan. yung likod yung tinamaan, pinitik. So ngayon, nagkaroon syempre ng sagutan, no? So, kumbaga, sige nga, kumbaga sa suntukan, hindi pa nagsusuntukan, pero medyo Merong ginaganyan-ganyan na yung, yung tanggalin, ilong, ginaganan yung Di ilong. ba? So, yun. Oo. Pero so, ang statement, so, kanya-kanyang labas ng statement ngayon. So, Sinasabi ng China, kasalanan ng Philippines. Oo. Paano magiging kasalanan ng Philippines? Sa amin yung lugar na yan. Anong ginagawa ninyo dyan, di ba? So, sinasabi nga dito na ang China, nagsabi sila na ang collision na ito sa Ayungin Shoal, muntik-muntik na talagang malaking collision, ano? Buti na lang, pitik lang, ay kagagawan o kasalanan ng ating mga Coast Guard. Ito mga Coast Guard nating ito, sa totoo lang, ginagawa lang naman yung kanilang trabaho. Nadalhan ng supply. Malakas yung aking Okay. Baka China. Baka China. Baka China na to. Sinasabing, tumigil ka, Chinky! Ano ba sa Chinese yon? Tumigil ka, di ba? Sasabihin ko naman sa inyo, lumayas kayo! Di ba? Amin yan. Ay, ang problema kasi sa China, meron na itong, di ba, Alan, meron na itong desisyon 2016. Yun na nga, ma'am. Oo. So, ito, nakakatawa, ma'am. So, di ba, naglabasan nga ng statement. Ito yung ganito lang kasimple yung statement ng China. You have trespassed. Yan lang. Ang sa atin naman, sa atin, kinokondemn natin, utter blatant disregard of the United Nations Charter, the United Nations Convention on the Law of the Sea, Convention and the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, at may arbitral award pa tayo. Tayo dami nating pinangahawakan. Sila no trespassing sign lang. Yun lang ang tawag nila. Kasi nga, pinipilit nila na ipagdiinan na yung lugar na yan ay sa kanila. Tingnan nyo naman, 105 nautical miles lang yan, ang layo sa Palawan. Hindi ko talaga maintindihan yun. 200 ang kailangan, ang sakop ng aming ng ating economic zone, kumbaga. So, kasama siya. Sobrang-sobra pa na andun siya within our territory, kumbaga. So, hindi ko nga maintindihan itong China kung... Exactly, ma'am. Pag iniisip ko yan, parang isipin mo ito yung bahay, nung kapitbahay mo. Tapos yung bakod na sinasabi niyang kanya, nandun sa pangatlong subdivision pa dun sa kabilang bahay. Tapos sinasabi niya kanya. Kanya yun. Di ba? Hindi ko talaga tapos hindi mo na, ni titulo, wala ka. Ni titulo, wala ka. Yung, ang isa pa dyan ay yung kanyang outright na pag walang bahala o pag walang respeto sa International Court at saka sa United Nations. Kung sa bagay, ang tanong ko nga, bakit ba may United Nations? Diba? Kung wala din naman pala silang authority or kakayahan na ipulis yung mga miyembro nila na lumalabag sa international law. Yun lang naman ang sa akin. Bukas, United Nations Day. Pero ano ba ang dapat nating i-celebrate sa United Nations? Yun ang tanong ko. Kasi bakit nangyayari ito? Bakit pinababayaan, di ba? Sabi nga nila, talagang malakas ang China. Gagawa ng paraan para makuha nila o mapush tayo. Ang tanong ko lang, tayo nga ba talaga ang pinupush? O gusto nilang i-test yung treaty? Ayan, buti ma'am, na-point din mo yan. Kasi yun nga, yun din ang hula ko parang tinetesting nila. Ano kaya sasabihin ng Amerika dito? Ano kaya sasabihin ng ibang bansa dito? So, ano ba ito? Binubuli kami para yung aming elder brother na kinuturing natin ay pumalag? O parang i-test siya, salita lang ito, meron silang treaty nung anong year yun, nakalimutan ko na. Dati sinasabi ko. Kaya ng US to, ngayon na syempre kalat-kalat sila ngayon, di ba? Meron din ang daming sa problema. Middle East, Meron silang Ukraine na tinutulungan, meron pa silang sinasabing Israel nila ay sila tumutulong, marami pang mga issues, internal nilang mga problema, tapos sasabihin natin nila na, tutulungan sila, tingnan nga natin kung matutulungan pa sila ng US. Palagay ko isa rin ito na pang, pinupush din nila ang US sa limit. At tinitingnan nila kung talagang kaya tayong proteksyonan ng Amerika. Ang sabi ko lang, ang aming government ngayon ay serious sa pag-modernize ng ating mga militar, militar.
At maraming mga vessels na ngayon na kinoconstruct para makatulong sa ating Coast Guard at sa ating pangdagat na sa lakas, ano? Sa tatahang lakas sa pangdagat. So, hopefully matuloy-tuloy ito kasi at the end of the day, wala namang ibang magtatanggol sa atin kundi tayo lang. Naalala ko yung nag-guest si former Secretary Raffy Alunan sa Strait. That was last week, no? Yeah, sabi niya na nakikita niya nga na yung ating defense forces nagko-concentrate na sa external. So, panglabas na. So, hindi na sila masyadong tumitingin ngayon doon sa internal, yung mga sa Mindanao, yung ganyan. Mukhang patapos na eh. So, ngayon, ang mas malaking problema, yung labas na, external. So, tama. So, ngayon, kaya nga, umaano na din tayo, di ba, ma'am? Napapansin mo, medyo medyo pumapalag na talaga. Pumapalag na. At saka I am challenging China na umalis kayo diyan kasi hindi kailanman naging pushover. Ano ka pushover sa Tagalog? Ang mga Pinoy, hindi kami naging takot o anong tawag doon, yung kaya mong api-apihin. Yan. Tama. Kasi tingnan ninyo kung ilang beses na kahit kami kulang na kulang, history na naman. Kahit kulang na kulang sa sandata, kulang na kulang sa tao, lumalaban. So mamamatayan kami, kayo din. Diba? So pareho lang tayo. So no, actually yung ginagawa ninyo walang ano diyan eh. Walang sino man na mananalo in the end. Pare-parehong magkakaroon ng damage, collateral damage. Oo. So sabi nga ng mga action star, wag niyo kaming susubukan. And it's nice. Ito nga pala, teka, pwede ba nating indirect? Gusto ko lang yung Mutual Defense Treaty natin between the Republic of the Philippines and the United States of America ay was signed in August 1951. Although, marami akong naririnig na mga komentaryo ng mga geopolitical scientists, we call them, yung may mga professors diyan na sinasabi nila na itong Mutual Defense Treaty na ito ay walang silbi na. Okay. Walang silbi na. Lalo na ngayon, kasi kung may silbi ito, hindi tayo gaganituhin ng China. May somehow, di ba? Tao lang yan eh. May takot yan. Sa tingin nila talaga, ano lang yan eh, kasundo ang laway. Ako naman, ang opinion ko dyan, ma'am, kay may treaty ngayon o wala, okay, effective yan o hindi, walang choice ang US kung di makialam dahil from, yun nga, sa usaping geopolitical, talagang kumbaga diin na sila din sa part na to ng world kasi nga because of resources, because of economics din. Oh yeah, so, that's true. Pero that's true. Pero yung ginagawa ng China, tayo muna yung unang masasaktan talaga. Tayo lang unang tatamaan. Kaya dapat tayo ang preparado. At hindi dapat na lagi na lang tayong yung parang mga bata na nagsusumbong sa kuya. Di ba? Kailangan pala, ako talaga palakasin ang militarisasyon. Siguraduhin na lahat ng Pinoy na malalakas, mga bata pa lang, high school, college, ay nagtitrain na. Hindi sa eskwelahan, kundi talagang military training. Para marami tayong pool ng reservists na matatapang at anytime pwedeng tawagin. Parang Israel, di ba? Kaya ang galing din ng Korea, di ba, ma'am? Sa Korea talaga, kay artista ka, you are required to, dapat ganun eh. Give service. Kasi ano natin yan sa bayan. That is our responsibility. Right. So, kailangan tayong maghanda. Lahat, walang exception. Maliban lang yung talagang hindi pwede kasi may mga sakit o may mga karamdaman, di ba? Anyway, tama, pag-isipan dapat yan. At meron tayong mga natanggap na mga tawag dito yung pag-condemn nila sa ginawa ng China. Merong US, Canada at kahapon nagpadala din ang Embassy of Japan na kinukondemn na nila ang ginawang ito sa atin ng China at ng China. Ito, yung United Nations on Sunday denounced China's actions in the West Philippine Sea that led to the collision. Collision nga ba ito? Ang tanong. That led to the collision or ramming? Di ba? Collision ba ito o ramming? Sa tingin ko, ramming ito. Of its ships with Philippine boats en route to resupply mission to the Ayungin Shoal. Ayungin Shoal ang pinag-uusapan dito. Lagi na lang yun ang kanilang pinag-iinitan. Oo. Noong 2016, kasama sa desisyon ng International Court,
ay ang pagbayad ng China sa atin sa mga nasira nilang environmental sa environment natin diyan sa Ayungin at iba pang parte. Hanggang ngayon wala na, hindi naman nila kasi nga hindi naman nila ina-acknowledge. Magbabayad. Oo. But anyway, going back, nag-tweet pa si Ambassador ng US, Ambassador Mary Kay Carlson, describing China Coast Guard's action as disruption of a legal resupply mission of the Philippines to the BRP Sierra Madre, its permanent military post in the West Philippine Sea. Permanent. Bago pa kayo nag-ikot-ikot dyan, sa amin na yan. Diba? So talagang sa amin yan, sa Pinoy yan. Kayo mga kamkamero kayo I don't know if you understand, but I know you can. You have people, Filipinos who are working sa kanilang embahada, yung kanilang, even if they're not Filipinos, yung mga Chinese doon na staff nila, they can understand English, ay Tagalog rather, and they can even speak better than us. Oo, ng Tagalog. Oo. Anyway, sinasabi nga ni Carlson, ni Ambassador Carlson, na yung Washington stands with Manila in protecting Philippine sovereignty and in support of a free and open Indo-Pacific. Ayun, nakakatawa si Ambassador, naka-hashtag pa talaga. So, free and open Indo-Pacific. Talagang marunong siya makipag-communicate sa mga bata. Sa mga tao, lalo na sa mga kabataan ngayon. Ang Canada naman also condemned what is described as unlawful and dangerous conduct of People's Republic of China in West Philippine Sea, which provoked 2 collisions with Philippine vessels engaged in routine operations. Actually, yung isa nakapag-deliver pa yung isa talaga binangga nila sa likod. Oo. Ay, ang iniisip ko talaga, tinatangan nyo naman ang Pinoy. Hello? Di ba? Samantalang nung una-una kayo nagpupunta dito para pag-aralan yung aming mga imbensyon. Tapos tinatangan ninyo kami. Hindi kami tanga. Huwag ninyong tangahin. Kayo ang tanga. Kasi hindi kayo marunong mag-intindi ng korte, ng utos ng korte, di ba? Nakakapiko na. Oo. Yabang mayabang. At ang mga Pinoy, alam ko marami nang nagagalit. At lalo na mga kabataan ngayon, marami akong nakakausap, galit na galit sila sa ginagawa ng China. Sana makapag-isip-isip sila, kasi ang gulo-gulo na ng mundo, dadagdagan nyo pa. Di ba? Pero I'm sure, Philippines will not take your bullying sitting down. Tama, yun talaga yung word, no, mami. Galawang bully talaga. Eksakto talaga yung word na yun. Kasi, yun ang ginagawa nila Oo nga. Para kang may kaklase sa eskwelahan na maliit. Na ikaw naman ay bobo, malaki lang. Diba? Binubuli mo yung maliit porque uunahan ka. Diba? Tapos nangunguha ng baon. Dami nating baon sa dagat natin. Diba? Yun nga, kinukuha nila. Kinukuha nila yung mga baon. Tama ka dyan. Parang ganun para kainin nila, di ba? Yun ang ginagawa nila sa dagat natin. Kinukuha yung ating mga resources. Palagay ko, higit, meron pang mas malalim dyan other than our resources na gusto nilang kunin, di ba? Anyway, ito pa yung dagdag na sabi ng Canada. The PRC's actions are unjustified. Hindi nga naniniwala sa law Di ba? Gusto nila kanila lang. May mga advice ang mga geopolitical scientists. Narinig ko yung mga kanilang sinasabi na dapat daw ang ating kausapin ay China. Para daw kanilang i-acknowledge ang agreement, it should be between China and Philippines. Ang sa tanong ko naman dito sa mga geopolitical scientists na to, ilang beses na tayo nakipag-usap sa kanila, okay? Ilang presidente na ang nakipag-usap sa kanila. Bakit ganyan at ganyan pa rin ang nangyayari? Ang ibig sabihin, walang kwenta silang taong kausap. Wala silang kwentang kausap. Walang kwentang tao. Kaya bakit mo pa kakausapin? Di ba? Sayang lang. Ituloy lang natin yung mga dapat nating gawin yung mga dapat nating... Kape muna. Yung dapat nating gawin lang, mga diplomatic or legal steps that we need to do, ganun na lang muna. Pero yung makipag-usap pa sa kanila, walang kwenta sa aking pananaw kasi ilang beses na nilang binaliwala ang ating pakikipag-usap. Ito pa, the ambassador of Japan to the Philippines tweeted, seriously concerned about and alarmed by the collision between Chinese and Philippine vessels. Japan strongly opposes any unilateral attempts to change the status quo by force or coercion. We stand by Philippines' position.
upholding maritime order based on UNCLOS and 2016 arbitral award. Okay, doon sa mga messages na yan, malinaw na sila ay sumusuporta sa atin. So, yun, malinaw yung ano nila. At the mere fact na itong malalaking bansa na ito ay sumusuporta sa atin, hindi ibig sabihin ay tayo'y paborito o kinukondone or, kinakampihan. Hindi. Ang sa kanila ay kung ano yung tama. 'Di ba? Kung ano lang yung tama, yun ang kanilang ina-uphold. Kasi alam naman nila, mali talaga itong ginagawa ng China. Mahal na presidente, nasaan pa si presidente? Dito na ba si presidente o nasa Middle East pa? Paalisin na dito yung Chinese embassy, wala namang kwenta yan eh. Hindi talaga. Anong ginagawa niyan para maayos ang sitwasyon? Wala. Di ba? Wala. So bakit andito ka? Anyway, mga katribo, magbabalik ang Hot Patatas pagkatapos lang ng ilang paalala. This break is brought to you by Angkas, Beat the Traffic, Bayad Center, hashtag Bigger Better Younger Bayad, and you can buy it all. Conti's Bake Shop and Restaurant, delightfully yours. Globe, atin ang mundo. Meralco, ang liwanag ng bukas. SM, we've got it all for you. Smart, live more today. Union Bank, it starts with you. And Tata Consultancy Services. A wellness show dedicated to empowering viewers with knowledge and inspiration needed to lead a healthy lifestyle. Be Well Now, hosted by Miss Cory Crino, every Wednesday at 2 p.m. only here at Daily Tribune's Facebook page and Tribune Now in YouTube. Parayan at talakayang showbiz, times 2, doble-doble! Kasama ang dalawa sa walang kupas na talakayan ng showbiz, Alwin Ignacio at Alex Brosas. DTT Show, tuwing Sabado at Linggo, alas 4 ng hapon, dito lang sa Diaryo Tirada ng Daily Tribune. Conversations that are masterclasses from the top honchos of various industries. Learn from their strategies and insights so you yourself can unlock your full potential. Perfect every Friday at 2 p.m. only here in Daily Tribune's Facebook page and Tribune Now in YouTube. Creative minds, entertainment icons, style influencers. We shine the spotlight on remarkable individuals who shape our cultural landscape. Every Tuesday at 2 p.m. only here in Daily Tribune's Facebook page and Tribune Now in YouTube. Straight Talk dives deep into present issues of leadership, politics, business, and more. Engage in insightful conversations with industry shakers, government leaders, and trailblazers every Wednesday at 10 a.m. only here in the Mga katribo, we're back here on Hot Patatas. O hot na issues. Ito pa. Ito sa report galing sa PIDEA. So yung mga deaths daw, yung drug-related deaths na bawasan. So sabi ng PIDEA nung Sunday na yung mga illegal drug fatalities bumaba siya ng 52% under the administration nitong ni Pangulong Marcos. So ibig sabihin nung drug-related fatalities, parang may kinalaman to dun sa dating yung war on drugs. Yun naman, ang daming mga namatay. So, sinasabi ng PIDEA ngayon na in this administration, nabawasan na yung ganong insidente. And also, minention nila, nabawasan ng mga death, drug-related na pagkakamatay o ito yung mga, pinsan may mga operations siguro sila. Yeah. Pero, tumaas, tama ba ako? Yun. So bumaba ang drug-related deaths, pero tumaas yung mga yung percent na nakukumpiskang mga drugs. 61.18%. So ibig sabihin, madami talagang supply na bumabagsak dito. And yung number na sinasabi nila, kaya tumaas yung numbers kasi doon ngayon sila nagko-concentrate sa sa pagre-raid. Okay, so well, ang hindi ko lang malaman, ang masiguro, kung yung daming binigay nila ngayon ay na-consider o na meron din silang actual na statistics kung ilan ba talaga yung pumasok. Kasi kinumpare lang nila yung mga nakuha nila, 'di ba, na mga shabu at mga related drugs compared lang sa
2020 and 2021. Oh, ngayon mas mataas. Pero ang tanong, gaano ba kalaki yung pumasok? Ayun. Oh, baka kasi mas doble yung pumasok. Kasi bakit? Nananawagan tayo dito sa mga kinaukulan kasi mas marami ngayon ang gumagamit na makikita ninyo sa kalsada. Maglakad kayo sa part ng Tondo at ibang parte ng Caloocan. Openly! Maaamoy ninyo yung mga amoy ng ng nasusunog na, ano bang Tagalog diyan sa yung shabu? Well, Oo. shabu siya talaga. Ako ma'am, hindi yung, ang tinitingnan ko naman dyan, yung mga tao na dilit yung mata sa daan. So, parang yung sasabi nila na ayan, may tama kasi nga, syempre. Kaya ang report na yan ay parang hindi ako masyadong natutuwa. Kasi nga, dapat, wala tayong nakikitang malalaking isda na nahuhuli. Wala eh. O meron paminsan-minsan na nasasabing na yung ilan itong mga government, mga military officers na kasama, di ba, na tinanggal. Pero sino ba ang pinanggagalingan nito? Meron pang mga kasama ito, bakit wala? O, di ba? So siguro pag-igtingin pa yung ginagawa nilang yung programa nila against drugs. Kasi ito ang hindi lang sumisira ito ng ng pamilya, ng mga katauhan ng ating mga kabataan, kundi ng kasama ng buong bansa. Eh pag marami kang mga makikita na naglalakad diyan na puro bangag, di ba? Anong klaseng bansa meron ka? Oo. Parang nangyayari ngayon sa US, ang daming problema sa drugs. Parang pinagbawal ang bahala lang nila. Parang gusto nilang parang wala lang, di ba? Sana hindi mangyari sa atin 'yon at pagpatuloy na paigtingin pa yung programang ito laban sa mga illegal na droga. Saka doon naman sa mga nanonood ngayon na syempre mahilig kayo sa balita, sinusundan niyo yung balita. Yung ganitong klaseng balita sa tingin ko ma'am, yung tipong kailangan mo din talagang intindihin kung ano yung sinasabi talaga bukod lang doon sa salita. Kasi sinasabi dito dahil sa aming habol sa drug supply, kaya mataas ang percentage. So okay, so ang gusto lang sabihin, ginagawa namin yung trabaho namin na habulin yung mga supplier. Pero ang kabilang side ng balita, alam din natin na bagsakan talaga tayo. Tayo ang isa sa siguro pinakamatatas na customer ng shabu. Kaya dito bagsakan talaga sa Pilipinas. So, yun yung kalahati din ng balita na yan. May sumisingaw dito na ang bagong sentro ng bagsakan ng droga o paggawaan ng droga ay nasa bandang norte. Ayun na nga, nasagap nga natin yung balita niya. Ewan ko Meron isa doon. Totoo ito, kaya sana, alam ito ng mga ng ating intelligence, ng ating mga mga tawag dito, kapulisan, ay nasa intelligence natin, alam yan. PIDEA, alam kong alam yan. Sana ay hindi kayo mabili. Yun ang aking Sana hindi kayo mabili at tuloy-tuloy ninyong paigtingin at pagbutihin ang inyong trabaho. Kasi ang mga mamamayan, ang lalo ng kabataan, nakaasa yan sa inyo, yung magiging buhay niyan in the future, nasa sa inyo ngayon. Ako naman, isa pang iniisip ko talaga dito, bilib na bilib din ako sa ibang Pinoy talaga na wala nang ang pera. May pambili pa talaga ng shabu eh. Yung mga ganun, di ba mami? Tinitingin nga, kumbaga sa shampoo, pati shabu, tinitingin na din, ganun. No? Kaya nga, yung mga isa pa ito yung mga namamali mo sa kalsada, nakita niyo halos bangag-bangag, tapos namamali mo sa kalsada at binibigyan nyo pa. Baka, Kayo mismo na nagbibigay ng pera sa mga ganito, kayo ang nagko-condone sa kanila na bumili ng drogang ito. Kaya kung magbibigay din lang kayo, ay bagyan niyo na lang ng tinapay. Diba? So magdala kayo ng magagalit pa yon, ma'am. Pag binigyan mo ng tinapay, magagalit pa yon. Hindi hayaan mong magalit. At least nagbigay ka. Wala kang iniisip na guilty feelings na hindi ka tumulong sa mga taong kumatok sa iyong pintuan, di ba? Para manghingi ng makakain. Bigyan mo talaga ng makakain. Huwag pera na pambili ng droga. Okay. Meron ka pa bang idadagdag doon? Alan, magaling tong si Alan eh. Hindi, basta sa akin lang ako, nagugulat lang ako minsan na itong shabu na to, nagagawa nila ng paraan na makabili. At yun nga, itong mga mautak talaga, ginagawang sachet na gano'n, no? Baka alam ko, kaya nga 150 na lang nga yata ngayon yung mga gano'n ka liliit eh. Anong 150? As in, 150, parang isang hit. Ganun pala, 150 per hit. Imagine mo yun, kung binili mo yun ng bigas, naka 3 kilo ka pa. Yun na nga sinasabi ko eh. 2 kilong bigas, 3 pirasong sardinas.
Okay na okay Sakto. yun, di ba? Nung kakabuhay ka ng pamilya, huwag ka lang mag-anak ng mag-anak, tapos droga ka ng droga. Ay, nako. Okay. So, tuloy lang tayo. Yun nga, napakalaking responsibilidad ng ating gobyerno. Maging internal at saka external. So, tulungan natin ang ating gobyerno at i-report natin yung mga nakikita natin na gumagamit itong drogang ito. At huwag iwasan na natin na tayo mapasama dito at gabayan ng ating mga anak. Okay, meron pa tayong magandang issue. At Ito na yung pinaka-hot patatas ito natin yung of ating the hot day. patatas kasi ito ang concern nating lahat. Dati, bida kasi tayo dito eh. Tayo ang supposedly na tayo ng bandila ng self-sufficiency sa bigas. Eh ngayon. Ito nga, ang sabi nila, ang lungkot naman ito. Rice sufficiency, a pipe dream. Naging panaginip na lang hanggang dati. sa panaginip na lang. Di ba? Ang Ano ba sabi. yan? Nakakalungkot naman. Okay. Kasi ang Indian agricultural economists advise our government yung gobyerno ng Pilipinas na direct hindi ko makita, malabo yung aking mata. Pwede ba yung maging chinky friendly? Okay. All right. So anyway, ito yung tungkol sa sinasabi nila na dahil din sa pagdami ng aming tao, ng ating populasyon, paglaki ng ating populasyon. At syempre hindi naman lumalaki ang ating mga lupa. Kahit nakatakot-takot na ginagawang pang reclamation diyan sa ating shore, di ba? Ay hindi naman 'yan pwedeng taniman hindi naman para yan gamitin sa agrikultura. Kaya sabi nila parang na malayong mangyari, no? Sabi ito ng mga ekonomista, ng mga agricultural specialist na sinasabing ating gobyerno ay dapat daw mag-invest in rice farmland abroad. Pwede pala 'yon. Ayun, ma'am. Paliwanag nga natin kung paano yung idea na sinasabi ng Indian agriculturist. Sabi nitong Indian agriculturist kasi nandun din si Ambassador Kumaran ambassador ng India nung nagkaroon ng meeting at endorsement nitong sinasabing binhi na ito ng rice. But this is another tawag dito, isang paraan din para tayo ay masustain natin ang pangangailangan ng ating populasyon sa bigas. Pwede pala tayo na mag-invest sa lupa doon sa ibang bansa na pumapayag sa ganito. Sinabi nilang Vietnam, Myanmar, Cambodia, no? Na mag-invest tayo sa lupa nila, tataniman natin ng palay at yung mga na-harvest dito, aangkatin natin para magamit natin dito. So, considered na sa atin para tayong nagbabayad lang doon ng lupa. So, ulitin natin, Katribo. So, ang idea, uupa tayo ng lupa sa ibang bansa. Kunyari daw sa Africa, na malaki lupa, very fertile yung land. Tapos, kukontratahin natin yung mga tao doon na, magtanim kayo ng bigas. Pagdating ng anihan, lahat ng ani, kami ang exclusive, dito bagsak sa amin. Kasi kami nagpatanim sa inyo niyan, inupahan namin yan. So dito bagsak. So pwede pala yun. May security tayo na makukuha. At saka baka yung presyo na din, mas maayos. Mas mababa. Kasi, so yun yung idea nung Indian agricultural economy. Inuupahan natin yung lupa, tayo ang nagbabayad sa mga agriculturists o sa mga farmers para magtanim doon. So mas malaki siguro, matitipid. Siguro pinag-aralan na nila yan. Pero kasi, talaga namang kulang tayo sa lupa. Kung titingnan mo sa laki ng ating populasyon, sana hindi na ganun kabilis lumaki, no? But yun nga, 7,100 islands tayo. Pero bawat naman island na ito, may malalaki din namang pwedeng pagtaniman. Ang tanong kasi, ilang porsyento ng agricultural lands ang kinonvert sa commercial at saka residential ng mga kapitalista. Di ba? Bakit natin pinapayagan na itong mga lupa na ito na pang-agrikultura ay kino-convert? At dati meron akong dito statistics although dito 2019 pa. Okay? 100,000 hectares, which is a combination of Luzon and Visayas, or Cebu City rather. Combination of combined size of Luzon and Cebu, kasama ang Cebu, 100,000 hectares, ay hindi natatamnan. Yun. Yun yung actually malupit dyan, ma'am. So, yung supposedly na pwedeng taniman at hindi pa nako-convert as land,
unused. Oo, not utilized. Not utilized. Oo, hindi ginagamit. Hindi ko alam kung ano yung mas malupit na problema, yung unutilized o yung na-develop into housing. I Parang think pareho, both. both. No? Pareho yan. Una, kailangan kasi, wala kasi tayong magandang programa para sa mga magsasaka o sa ating mga farmers para sila ma-encourage pa na magtanim. Wala tayong programa upang sila i-train ng continuously para yung kanilang binhi ng palay ay mas matibay at mas maraming bunga. Wala tayong ganun eh. Kung meron man, kulang ang ating pag-reach out sa ating mga farmers. Kulang. At ito pa, yung ating converted na mga lupa, 80.6% ay dito sa Luzon. Merong Visayas 7.8%, Mindanao 11.6% converted. Ang laki nito. Laki. So kung titingnan mo, kasi magbiyahe ka, pag nagda-drive ka lang, dito lang sa Luzon, makikita mo na marami pa rin hindi marami pa rin mga lupang tiwangwang. Tiwangwang. Oo, mga tiwangwang na lupa. So anong ginagawa natin? Diyan nagrereklamo tayo na wala tayong palay, wala tayong rice. Tapos ito pa ang suggestion, uupa tayo ng lupa sa iba para taniman. Eh bakit hindi muna natin ayusin yung lupa dito? Baka nakatitulo na, ma'am. Baka nakatitulo na dun kay sir. Tingin mo, ma'am. Ang laki talaga ng nagagawa ng pera, nasusupalpalan lahat, diba? Oo. Baka... Oo, inuulit ko lang. Oo. Meron diyang di ba may kasabihan? Hindi naman kasabihan ito, nasa Bible ito. What good shall it do to a man if he acquire the whole world if he loses his own soul? Oh. Sige, magpayaman kayo ng magpayaman. Hindi niyo naman madadala yan sa impyerno, di ba? Sa akin lang, hindi lang kasi ito kasalanan ng isang tao Kasalanan ito ng gobyerno, kasalanan ito ng mga iba-ibang ahensya na natatapalan ng pera. Yeah. Kasi hindi naman talaga dapat ma-convert itong mga ganitong kaagad-agad. Or dapat, hindi, magtataka ka, paano na lang biglang nagkaroon ng bahay dun sa gitna ng parang na yun? Dati yung, kahit sa amin sa probinsya namin, may bahay na dun sa gitna. Diba? Dati-rati, tinatakbuhan namin yan para may mga tanim na palay yan, lalo na pag taniman na, ang ganda ng, medyo may ulan-ulan na, ang ganda ng lakaran yung kanilang tubigan. Ewan ko, kung ang bottom line, ang talagang dito, may problema, ay yung greed ng tao, walang tigil na kagahaman, di ba? Tsaka may isa pa tayong agricultural issue, ma'am, na maramdaman lang natin, siguro mga 5, 10, 15 years down the line na yung mga anak ng mga farmers, wala na rin talagang wala na sa puso nila ang magtanim. So, syempre, ang gusto nila mag-aral sa Maynila para makapag-abroad. So, hindi na naipapasa yung knowledge. At malaki ang kakulangan ng gobyerno dyan. Bakit? Kasi wala kayong programa na nagpo-promote kung gaano kaganda kung ano kaganda, ano ang advantages, ano ang benefits ng isang ng isang magsasaka. O, di ba sa ibang bansa, pag sinabing magsasaka, wow, farmer, mayaman yan, di ba? O, dito kasi ang farmer, wala hindi inaasikaso, hindi tinutulungan. Tutulungan biglang-bigla, mayroong press release, tutulungan, may programang ganito, ganyan. Pagkatapos, wala pang isang taon, hindi mo na alam kung anong nangyari. Tapos na. Puro mga tawag dito, anong tawag doon? Yung sa simula lang, ningas-kugon. Puro ningas-kugon. Kasi nga, wala naman talagang puso na tumulong. Kasi, kung sa simula't simula, patuloy na ginagawa ng gobyerno, na ini-encourage, may mga programang magaganda para sa mga magsasaka. Mga anak niya, ipapagpatuloy yan. Saan ka naman nakakita? Nakapag-aral ang mga anak. Ipapagpatuloy yung negosyo ng kanilang farm, yung kanilang pagsasaka. Ako nga, iniisip kong bumalik sa probinsya at magsaka Oo nga. Diba? Actually, ma'am, to be fair naman doon sa mga ibang bata, meron din ako nadidinig na mga ibang kabataan na nakikita nila na cool daw yung farming. So may mga iba nagbumabalik or yung kumbaga parang urban farming, ganyan. Dahil nga, during the pandemic, naging sumikat yung
backyard farming, yung paglagay sa bahay ng mga pananim sa bahay, mga tawag plantito, plantita. Yeah. So na-encourage yung mga bata. At yung iba ay nag-research pa para magkaroon sila ng sariling garden at nakakabenta pa, Right, di ba? right. So, yun yung puntos ko. Kaya naman palang encourage. Yes. Kaya naman palang i-promote ang pagsasaka at pagtatanim. Bakit hindi natin gawing continuous? Right. At mag-isip tayo ng programa kung paano may encourage pa ang mga kabataan at susunod na henerasyon na magtanim. Kumbaga, kaysa gawing social media trend lang, gawing national policy. At may magandang programa. Yes, Continuous program. Meron kang scholarship na ipadala sa ganito para pag-aralan yung ganito, ibahagi dito. O, di ba? Bigyan ng lupa, dagdag ng lupa, o palakguin. Maraming programa at maraming mga oportunidad nang hindi naiisip. Kasi nga, ang laging iniisip, ano ba ang sa akin dyan? Magkano ba ang sa akin dyan, ha? O, di ba? Kaya talagang walang nangyayari. Ang gumiginhawa lang lalo, yung mayayamang may negosyo na, lumalaki pang negosyo kasi sila may kapital at pag may oportunidad na magandang negosyo, sila nakakapag-invest kasi sila nang may pera. Ano namang nangyayari dun sa iba? Pinababayaan na. Kaya sasabihin natin na yung mga anak ay wala na silang yung parang loob na ipagpatuloy yung pagsasaka ng magulang kasi una-una yung lupa hindi kanila. Pangalawa, anong binibigay ninyong programa? Anong mga benepisyo ang ibinibigay ninyo para maging attractive ang farming sa mga kabataan? Wala eh. So, hindi mo rin masisisi ang kabataan, di ba? Nasa gobyerno yan. So, ang gobyerno ay napakalaki ng kakulangan. Ito, inuulit ko, panahon ni Marcos, maganda na eh. Maganda na yung sinisimulan niya, Masagana 99, kung ano-anong programa. Umiikot yan sa mga malalaking taniman, di ba? Marami nang nagpupunta dito nang hihingi. Nabanggit nyo nga, ma'am, yung ito na nga, di ba? Yung Indian na agriculturist, saan siya galing? Sa International Rice Research Institute na ginawa nung 70s nga, na supposedly tayo dapat mangunguna sa self-sufficiency sa bigas, mga bagong, mas magagandang tubo ng bigas. The irony of it. The irony of it all diba? is that si agriculturist, siya na nag-a-advise sa Pilipinas na, okay, ganito. Pinag-aralan niya, tapos ngayon, binabalik sa atin. Parang tayo yung tatanga-tanga, di ba? Kasi sa atin nagsimula. Again, ang sinisisi ko dyan ay politika. Politika na makasarili, politika na walang pagmamahal sa bayan. Yung malapit ng election, I would like to take this opportunity na sabihan lang yung ating mga kabarangay, mga kabataan, na ang iboto ninyo ay yung talagang nakikita ninyo na maglilingkod sa inyo. Hindi yung bibigyan kayo ng isang salop na bigas o isang kilong bigas, bibigyan kayo ng, padadalang kayo pakunwari o bibigyan kayo ng 100, 200, meron pa diyang 500, di ba? Kasi magkano ngayon ang sweldo ng kapitan? So, tiniisip nila, pamimigay ko to sa loob ng 1 taon, bawi ko na, wala pang 6 na buwan, bawi ko na ito, di ba? So, tapos ngayon, manghihingi tayo ng serbisyong publiko, talagang hindi ninyo maasahan kasi binayaran kayo, inuulit-ulit ko. At saka yung mga kabataan, talagang magserbisyo kayo. Kasi kung kayo ay gagaya dyan sa matatandang nandyan na, nakatakot-takot ang pangungurakot, ay mas lalong bagsak ang ating bansa. Sa akin lang talaga, dapat walang sweldo ang SK. Wala dapat sweldo ang SK. Sa akin, ha? Bibigyan ninyo sila ng pang-programa. But they have to, parang may business plan. Ito po yung programa namin. Kailangan namin ng tulong. Hindi yung, ito ang budget, anong binibili? Ay, katakot-takot magkakatabi bawat barangay, may basketball court. Nakaharap sa daan. Diba? Nasa gitna pa ng daan. Iikutan mo. Nagkarotonda. Iniisip nila, puro mga basketball, volleyball. Paano naman yung iba? Kaya din naman yan ng mga kapitan. Wala pa sila dyan. Panahon ng, even before Kabataang Barangay, kaya na yan eh. Panahon namin sa Kabataang Barangay, well,
Nandiyan ang edad ko. Panahon namin sa Kabataan Barangay, wala kaming sweldo. Pero nililinis namin ang aming barangay. Nagre-raise kami ng fund para kami makatulong sa training ng mga kabataan. Saan? Leadership and sports. Walang budget. Serbisyo sa bayan. Nanghihingi lang kami ng pamasahe. Nanghihingi kami, Mayor. Kailangan namin ng pamasahe papunta, pahatid mo naman kami. Oh. Yun nga lang, ang problema dito kasi, pag hindi ka kakampi ng mayor, hindi ka kakampi ng kapitan, kawawa ka. Yun lang ang problema. Kaya siguro talagang dapat they have to revisit yung ating isa pa. Ako hindi na ako iirit. Baka Ito pa mga party list. Isa pa yung mga party list. Walang kwenta yan. Dapat tanggalin ng party list. Anyway, napapalayo na tayo ng usapan. Pero yun lang, no? Ang sinasabi ko lang, basta alam nyo na gagawin nyo. Kailangan lang na maging mulat yung ating mga mata sa mga nangyayari sa ngayon. Huwag kayong tumahimik. 1 week na lang. At yun, go out and vote. Go out and vote. I-practice ninyo yung inyong karapatang bumoto. Pero ang iboto ninyo ay yung sa tingin ninyo talagang magsiservisyo. Hindi yung bibigyan kayo ng pang-isang araw na pang-inom, di ba? O isang puhunan sa pang-tongits. Tapos mamaya, pagka nakaupo na, hindi mo na makita. Wala na. Papogi na lang. Pag piyesta, magsasalita. Magpapalaro, di ba? Pero ang barangay pagkagulo-gulo, ni walang serbisyo, kulang na kulang. So mga katribo, eto na. Relax muna tayo. Kape. Counting break lang, sandali. Magbabalik kami. May short break lang. Magbabalik ang Hot Patatas. This break is brought to you by Angkas, Beat the Traffic, Bayad Center, #Bigger Better Younger Bayad, and you can buy it all. Conti's Bake Shop and Restaurant, delightfully yours. Globe, atin ang mundo. Meralco, ang liwanag ng bukas. SM, we've got it all for you. Smart, live more today. Union Bank, it starts with you. And Tata Consultancy Services. A wellness show dedicated to empowering viewers with knowledge and inspiration needed to lead a healthy lifestyle. Be Well Now, hosted by Miss Cory Crino, every Wednesday at 2 p.m. only here at Daily Tribune's Facebook page and Tribune Now in YouTube. Arayan at talakayang showbiz, ×2, doble-doble! Kasama ang dalawa sa walang kupas na talakayan ng showbiz, Alwin Ignacio at Alex Brosas. DTT Show, tuwing Sabado at Linggo, alas 4 ng hapon, dito lang sa Diaryo Tirada ng Daily Tribune. Conversations that are masterclasses from the top honchos of various industries. Learn from their strategies and insights so you yourself can unlock your full potential. Perfect every Friday at 2 p.m. only here on Daily Tribune's Facebook page and Tribune Now in YouTube. Creative minds, entertainment icons, style influencers. We shine the spotlight on remarkable individuals who shape our cultural landscape. Every Tuesday at 2 p.m. only here in Daily Tribune's Facebook page and Tribune Now in YouTube. Straight Talk dives deep into present issues of leadership, politics, business, and more. Engage in insightful conversations with industry shakers, government leaders, and trailblazers every Wednesday at 10 a.m. only here in Daily Tribune's Facebook page and Tribune Now in YouTube. This break is brought to you by Angkas, Beat the Traffic, Bayad Center, #Bigger Better Younger Bayad, and you can buy it all. Conti's Bake Shop and Restaurant, delightfully yours. Globe, atin ang mundo. Meralco, ang liwanag ng bukas. SM, we've got it all for you. Smart, live more today. Union Bank, it starts with you. And Tata Consultancy Services. A wellness show dedicated to empowering viewers with knowledge and inspiration needed to lead a healthy lifestyle. Be Well Now, hosted by Miss Cory Crino, every Wednesday at 2 p.m. only here at Daily Tribune's Facebook page and Tribune Now in YouTube. Arayan at talakayang showbiz, ×2, doble-doble!
Kasama ang dalawa sa walang kupas na talakera ng showbiz, Alwin Ignacio at Alex Brosas. DTT Show, tuwing Sabado at Linggo, alas 4 ng hapon, dito lang sa Diaryo Tirada ng Daily Tribune. Conversations that are masterclasses from the top honchos of various industries. Learn from their strategies and insights so you yourself can unlock your full potential. Perfect every Friday at 2 p.m. only here in Daily Tribune's Facebook page and Tribune Now in YouTube. Creative minds, entertainment icons, style influencers. We shine the spotlight on remarkable individuals who shape our cultural landscape. Every Tuesday at 2 p.m. only here in Daily Tribune's Facebook page and Tribune Now in YouTube. Straight Talk dives deep into present issues of leadership, politics, business, and more. Engage in insightful conversations with industry shakers, government leaders, and trailblazers every Wednesday at 10 a.m. only here in Daily Tribune's Facebook page and Tribune Now in YouTube. Yun, we're back here on Hot Hot Patatas. Patatas. At syempre, ang ating guest co-host, si Alan Hernandez. Oo. I-announce muna natin yung public service muna tayo. Ang Tata Consultancy Services ay nag-launch ng kanilang Sustainathon para i-bridge ang gap. I-bridge ang gap ng ay sa not later than December of this year. Sorry, December of this year ang submission. Third prize. So, ito po ang tinatawag nating Sustainathon, ang SDG ng Tata Consultancy Group. Okay. Ito pa. Meron pong special tayo na announcement, yung how to connect and resonate with your stakeholders, kung saan ang ng atin pong 4Ps, ang mga benepisyaryo ng 4Ps na meron po silang consumption na not more than 100 kilowatt per hour, na magrehistro na po sa pinakamalapit na opisina ng Meralco or outlet ng Meralco. Pala sa Meralco, mayroon silang nabag na mga special awards. Congratulations po. Meron ditong nakalagay, kanina lang yun teka ha. Congratulations sa Meralco. This is about Manila Electric Company, country's largest distribution utility, has emerged as a beacon of excellence on the global stage as it bagged multiple accolades at the recently concluded 2023 International Business Awards. Congratulations. Okay. So, mga katribo, pinag-usapan natin ngayon ang tungkol sa West Philippine Sea, ang pambubuli sa atin ng China, at kung paanong pangatawan na nating mga Pinoy na tayo naninindigan na yan ay sa amin at dapat kayo ang umalis dyan, hindi kami ang dapat umalis dyan. At nagpapasalamat tayo sa mga bansa na sumusuporta sa atin, unang-una na ang US, Canada, and Japan. At nananawagan tayo sa PITEA na ituloy yung kanilang igtingin pa ang kanilang habol sa mga nagbebenta, yung mga nagdadala dito ng droga. At syempre po, to support our farmers, para po hindi naman tayo, parang yung sinasabi nila na pipe dream ang rice sufficiency ay napakalungkot. Sana naman po ay suportahan ang mga magsasaka pa para mas umigting
at maging mas lalo silang ma-inspire na magtanim pa at hindi yung uupa pa tayo sa ibang bansa, di ba? Okay. Maraming salamat sa pagsama sa amin. Thank you very po, much. ma'am. Oh, Salamat. thank you. Ang saya dito sa Hot Patatas. Thank you kay Alan Hernandez. Sinamahan tayo ngayong araw. Maraming salamat mga ka-TV. Ako po si Chinky Mangkukang. At ako si Alan Hernandez. At ito ang Hot Patatas! See you on Wednesday. Bye!